dito? Nandyan na po ba yung may kaarawan? Tinatawagan ko dito ang may kaarawan upang pasalamatan ng Ama. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Pinupuri ko, pinapasalamatan ko po ang Ama sa pagpapahiram niya po ng isang buhay pa po ay pinagkaloob niya. Salamat po sa mga bumate, sa mga choir, sa mga alagad. Salamat po. Lalo na po kay sa pamilya po ni Mami Grace. Salamat po. Nakabahan. Hindi po ako sanay sa harap. Salamat po sa Salamat po kasi po inakay niyo po ako dito upang mabago pa. Inaangkin ko po na mababago pa po ako na lalo pa pong mabuksan sa banal na salita, sa mga banal na salita na may isabuhay ko po. Wini-wish ko po na mabago po ko pang mapakita ko po sa Ama na kung gaano po ako katapat sa Kanya. Maraming po salamat. Salamat sa iyo, kapatid. At siya po ay mabubuksan din ng ganap sa matamang pakikinig sa banal na Espiritu. Muli po isang magandang umaga sa tanghali ito at pinapupurihan ko po ang Ama sapagkat muli niya tayong tinipon sa damanang ito upang atin muling pagsalusaluhan ang napakasarap na hain ng Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. At sa umagang ito po ay tatanungin ko lang po kayo. Kayo po ba lahat ay totoo ng nakadama? Kayo din po ba ay totoo na pong nabuksan? Kung gayon po ay hindi na po tayo chismosa. Huwag po magdaramdam dahil po ang tema kong ito ay may kaugnayan po dyan sapagkat ang tema po natin sa umagang ito ay paano ba natin ganap na matatalikdan ng sanlibutan? At ang sanlibutan po, yung gawain sanlibutan, yung mangilan-ngilan po dito ay hindi po yun nalalaman, lalo na po yung mga bago lamang. Halimbawa po, tayo po ay narito sa gawain pangkabanalan. Mataimtim po tayong nakikinig. Subalit pagdating po natin ng tahanan, ay nakita tayo ng ating kumari at tayo sinalubong at sinabi na, "Hoy Mare, alam mo ba, si Guwang, ganun ganire, bla bla bla." Ayun po ay isang makasanlibutan na po sapagkat pagkatapos po ng banal na aral na ating napakinggan, ay tayo pa rin po pala ay nakipagchismisan. Yan po ay isa sa mga makasanlibutang gawain. At para po pasimula natin sa umagang ito, ay tatawagin ko po ang isa sa alam kong makakapagpalawak na inyong kaalaman, kaukulan sa temang ito. At ito ay ang aking kapatid na isa ko sa hinahangaan sapagkat alam ko na marami siyang maipaliliwanag sa inyo at mataman po kayong makinig sapagkat kayo po ay makakapulot ng mga aral at uuwi po kayong may regalo sa inyo ang Ama. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Berhel Bustamante.
Maraming salamat po, dakilang Ama, muli po'y sa pagkakataong sa akin hinandog mo upang makapagbahagi ng kadakilaang mula sa iyo. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong banal na Espiritu upang sa karunungang bahagi mo ay maisiwalat ko po ang nasa at kalooban mo. Amen. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, salamat po sa ating Panginoon at salamat din po sa ating facilitator sa kanya pong pagbibigay ng pagkakataon upang ako po'y tumindig sa harapan. Bagamat tayo po ay mangilan-ngilan, bagamat hindi po puno ang mga luklukan, subalit ang mahalaga po, karampot at marami man, kung pantay lamang ang katapatan ng may pagtitiwala sa Amang Mahal, lahat tayo pa rin po ay uuwi ng may kagalakan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sabi po ng ating Panginoon, mayroong isa, dalawa, tatlo o higit pa na nagkakatipon sa pangalan ko. Ako ay nasa gitna nila. Hindi lang po tayo isa, di lang po tayo dalawa, di lang po tayo tatlo, marami pa rin po tayo, kaya't kasama po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Amen po ba? Ang ating pong tema na pinagsasalusaluhan at pinagbabahaginan sa tanghali pong ito ay kung paano daw po natin matatalikdan ang sanlibutan. Paano nga po ba natin matatalikdan ang sanlibutan? At paano tayo makakalaban sa aliw, sa tukso, o sa indayog ng sanlibutan? Mga kapatid, unang-una ko pong ibabahagi, wala pong nilalang o tao na makakatalikod sa sanlibutan kung siya ay nag-iisa lamang. Tama po ba? Sapagkat wala pong makakakayang tao na talikdan ng sanlibutan. Subalit kaya lang po natin matatalikdan at maiiwasan ang sanlibutan kapag ang Diyos na buhay po ay ating tinanggap at ito ay ating naramdamang ganap. Amen po ba? Paano pong paraan? Sa sanlibutan po, napakarami ng pang-agaw. Nandyan po yung mga akaukulan na nagbibigay ng panandaliang kaligayahan. Nandyan po yung mga bagay na sa isang iglap parang nakukuha yung ating atensyon, yung ating kagustuhan, yung ating mga pagnanasa bilang sa sanlibutan. Subalit, ang lahat po ng iyan na nasa sanlibutan ay panandalian at pansamantala lamang. Subalit, kapag ang ating pong tinanggap ay ang kalooban at ang mula sa ating Panginoon, ito po ay tumatagal, ito po ay pangmatagalan, at habang tayo ay nabubuhay, ito po ay ating nakakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magbibigay po ako ng halimbawa. Halimbawa po, hindi po binabawal ng ating Panginoon ang tao ay maghanap buhay. Tama po ba? Binibigyan po ang bawat isa ng kalayaan. Kung kalooban po niya na ikaw ay maghanap buhay, sige po, maghanap buhay ka. Yan po ay mga kaukulang pahintulot dito po sa sanlibutan. Subalit sa paghahanap buhay po, wag naman po sanang puro hanap buhay. Wag naman po sanang wala ka ng oras sa mga pamilya at wala ka ng oras sa mga sa ating Panginoon. Kapag po ang hanap buhay ay naging dibdiban, kapag po ang hanap buhay ay nagiging daan upang maghangad ka ng kaukulang higit pa, yan po ay inaagaw ka na ng sanlibutan. Subalit sa paghahanap buhay na kaloob at pahintulot ng ating Panginoon, kung sa paghahanap buhay po na iyan, ay may oras ka pa rin na ibinibigay ang Diyos at nauuna ang Diyos. Tinatawag po dyan, parti-partisyon na kaloob ng ating Panginoon. Amen po ba? Isa pa pong halimbawa. Halimbawa po, tulad po natin lahat ng mga tumutungo sa dakong ito. Pag tayo po ay naririto at naririnig po natin ang aral ng banal na Espiritu, sa katauhan po ng mahal na Apo Conching, siyang-siya po tayo. Galak na galak, at damang-dama ng ating mga kalooban ang mga salitang ating napapakinggan. Subalit, ang lahat po ng iyon, pagkatapos po ng gawain, dun pa lang po nagsisimula ang ating pagsasabuhay. Hindi po natatapos na mapakinggan mo ang salita ng Diyos at nadama mo, tapos na. Hindi po.
paglabas po ng dambanang ito, doon pa lang po nagsisimula ang ating pagsasabuhay. Maaari pong ang mga salita mong napakinggan ay daladala mo ba? At sa pagdadala mo ay nagamit mo ba? O maaaring ang mga salitang napakinggan mo ay dala mo, subalit di mo ginamit? O dili kaya naman ang mga salitang napakinggan mo, subalit nang lumabas ka ng dambanang ito, naiwan sa upuan mo? O kaya naman ang salitang napakinggan mo habang nagbibiyahe ka, tinatangay na ng hangin at wala ka nang nakamtan pa? Mga kapatid, halimbawa po, ang sabi po sa dakong ito, ang kapwa mo na hindi mo kaharap ay huwag niyong pag-uusapan. Subalit pagkatapos mong narinig yun, masayang-masaya ka. Oo nga, tama, hindi ko dapat pinag-uusapan. Subalit pagbaba mo ng tricycle, nakita mo yung kapwa mo na dating kakilala mo at kahalubilo mo. At mayroong sinabi sa'yo na ito pala'y padala ng dyablo upang subukan ka. Kapag ikaw, kapatid, ay nakihalahala at nakipagkwentuhan pa sa kanya bilang paninira ng kapwa mo, sanlibutan pa ang sumasayo. Subalit kapag inaakit ka man at tuksuhin at makipagkwentuhan ng kadaldalan, subalit ito iyong iniwanan at tinalikdan, Diyos na ang nagahari sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pa pong halimbawa sa pagtalikod sa sanlibutan. Halimbawa po, mayroon ka pong isang tao na sa dati mong buhay ay talaga pong mortal na kaaway mo. Mortal na kagalit mo, na nakasakit ng kalooban mo. Subalit nang nakarinig ka ng aral ng banal na Espiritu sa dakong ito, ang salita ng Diyos na buhay at may kapangyarihan. Kapag ang kaaway mo na ito ay binati mo na, Diyos na po ang nagahari sa iyo. Subalit kapag ang kaaway mo na ito ay sa pandama mo'y naramdaman mo ang Diyos, subalit tinatalikdan mo pa rin siya, iniiwasan at may lihim kang galit, mga kapatid, sanlibutan pa po ang nagahari sa iyo. Sa mga kalalakihan, sa dati mong buhay, kapag nakita mo yung kapwa mo kalalakihan, kapag nag-aya, uminom, manigaryo, pumunta sa mga kumikinam-kinang at kumukuti-kutitap, kapag ngayong nakatungo ka sa dakong ito, sumama ka pa, sanlibutan pa po ang sumasayo. Subalit anuman tukso ng mga kaibigan mo, kapag ang Diyos ang sumasayo, tinalikdan mo ito, congratulations, Diyos na ang nagahari sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga simpleng bagay, mga simpleng pagninilay, na ito po yung mga kaparaanan upang matalikdan natin ang sanlibutan. At sa dako pong ito, itinuturo ang mga kaparaanan upang patuloy po nating malabanan ang sanlibutan. Mga kapatid, mahirap at napakahirap. Mahirap talikdan ang sanlibutan kung tayo lamang. Kailangan natin ang saklolo ng makapangyarihang Diyos na lumalang upang ito'y ating malabanan. At pinakamabisa pong pananggalang at sandata, kapag matutokso ka na po na dumaldal, kapag matutokso ka ng manyismis ng kapwa mo, kapag parang gusto mo nang magalit, gusto mo nang magmura, gusto mo nang lahat ay gawin na makasanlibutan, mga kapatid, pumikit po tayo. Panalangin ang pinakamabisang sandata upang malabanan po natin ang sanlibutan. Sabi nga po ng awitin, o tukso, layuan mo ako. Subalit ang turo ng ating Panginoon, tukso, lalayo ako sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Naunawaan niyo po ba? Nawa po, mga minamahal na kapatid, sa akin pong karampot na ibinahagi, sama-sama po tayong magdalanginan upang ang sagayon po sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mga gawa, ang mga tukso at saliw ng sanlibutan ay ating malabanan. Di natin ito kaya, makakaya mo lamang bilang anak ng Ama kung siya'y tatanggapin mo sa buong pagkatao mo at ang Espiritu Santo'y sasayo, ito ang magbibigay lakas at tapang sa iyo upang malabanan mo ang saliw ng mundo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid, at congratulations. Katotohanan po ang ipinahayag ng ating kapatid na si Barhel. At kung kayo po ay matamang nakinig,
Marami po kayong mapupulot na mga simpleng bagay pero katotohanan po na ang sanlibutan kapag tayo nasa gawain ng kabanalan ay marapat natin talikdan. Paano po natin matatalikdan ito? Ito po ay pag kung ang Ama na ang naghahari sa ating buhay at ito po ay isinasabuhay natin pagdating ng tahanan. Ang pangalawa ko pong tatawagin upang tayo naman ay awitan ay ang ating kapatid na si Mirna. Purihin at dakilain ng Diyos na buhay. Wala na po akong masambit, Ama, kundi patuloy na ibalik sa iyong paporit parangal. Salamat po sa iyo. Sa tuwin na, Ama, pawang kahilingan ay ang mangunat maghari ka. Maghari ka sa aming mga damdamin at huwag ang damdamin bilang sangkatauhan. Amen. Buhay po ang Diyos! Purihin ang Ama sa unang nagbahagi, katotohanan po ang bahagi. Kaya po, katotohanan sa ating mga damdamin, sa tuwina, papurihan at pasalamatan natin ang Panginoon kapag ating natalikdan ng